Hey guys, nasubukan nyo na bang isahog itong tahong sa Bicol Express nyo? Naku, alam nyo ba na mas masarap at mas malasa pala ang Bicol Express kapag merong halong tahong? At bukod doon, talaga namang napakabango. Amoy pa lang matatakam ka na. Kaya naman kung hindi nyo pa po nasusubukan yung ganitong Bicol Express na may tahong, abay, subukan nyo rin dahil talaga naman po napakasarap. So meron nga po ako nabili kaninang tahong dito sa may talipapa sa amin at eto nga po akin ang pinakuluan. Wala na po akong inilagay dyan na pampalasa. At hindi ko na rin po yan tinubigan. Alam nyo naman na ang tahong ay nagtutubig po yan. Tapos inalis ko na po siya sa pinakang shell niya. Nakakatuwa nga po dahil malaman itong tahong na nabili ko kanina. So ayan, iset aside po muna natin ito at sa isang kawali nga po ay ilalagay ko na itong pinahiwa kong pork kasim. At ito po ay aking tatakpan hanggang sa lumabas yung pinakang sariling mantika po nito. So ayan, tipong nagmamantika na nga po ito at bahagya ko nga po itong ipinrito para po mas lalong mabango and syempre mas masarap. Halu-haluin po lamang at kapag ganito pong nagpulahan na yung magkabilang side nitong ating karne ay pwede na po tayo maggisa dito ng bawang. So ayan, gisa-gisahin po lamang itong ating bawang and syempre isusunod ko na rin po dito itong ating sibuyas. Naku, napakabango po nito. Ito pa lang parang napakasarap ng gawing ulam. So pagkatapos ko nga pong maggisa itong sibuyas at bawang ay ayan na, inihalo ko na nga po dito sa bahagyan nating ipinritong karne. At this point po ay dito ko na po ilalagay itong ating kakanggata. So ayan, natin lamang po yung hahalu-haluin and syempre hahayaan po natin yang kumulo para mas lumambot po itong ating karne. So ayan, at nung nagkukuluan na nga po ay halu-haluin at naglagay na po ako dito ng pork cube. Naglagay na rin po ako dito ng paminta. Bali yung ating pong mga kompletong sangkap ay ilalagay ko na lamang po sa ating comment section. So mix pa rin po. Tapos para po sa pandagdag lasa ay naglagay na rin po ako dito ng sapat na dami ng seasoning granules. Pandagdag linamnam po dito nga po sa ating gagawing Bicol Express. And para po sa pambalanse ng aking mga pampalasang inilagay kanina ay naglagay na rin po ako dito ng konting asukal. Nasa half tablespoon lamang po yun pero yun naman po ay optional na lang. At this point po ay napapansin nyo naman na lumalapot na po itong ating pinakakakanggata. Kaya naman inilagay ko na po dito yung ating pinakuluan kaninang tahong. Sandaling luto na lamang po ito kasi ito naman pong ating tahong ay luto na. Ganon din naman po itong ating karne. Hihintayin ko na lamang po mas manood pa yung gata dito sa ating karne at tahong. Tapos, dahil nga Bicol Express po ito ay naglagay na rin po ako dito ng medyo may karamihang sili. And siya nga po pala, naglagay din po ako dito ng 2 kutsarang alamang. Nakalimutan ko lang po talagang kunan. Pero naglagay po ako diyan. Pero di bali, ilalagay ko naman po sa comment section yung ating mga kompletong sangkap na inilagay ko po dito. So ayan, yung ganito pong itsura ay okay na. Halos nagmamantika na itong ating Bicol Express na nilagyan nga po natin ng tahong. Naku, sobrang bango po nito. Kaya naman kung magluluto po kayo nito siguraduhin nyo lang na meron na kayong sinaing na kanin. Eto nga at ako nakalimutan ko pang magsaing. Buti na nga lamang at meron pa po ako ditong bahaw. Nako, napakasarap po nitong ipares lalo na nga sa kaning lamig. Bagay na bagay yung ganitong recipe. Nako, for sure po ako kung susubukan nyo ito talaga namang magugustuhan nyo rin. Kita nyo naman itsura pa lang talaga namang mukhang napakasarap na. So kung nagustuhan nyo nga po itong aking Bicol Express recipe ngayong araw, abay pakipusuan nyo naman po. And syempre, serve and enjoy!